So ayan, as of 1:45, we are preparing for the upcoming dissection. As you can see here in the video, I am with Chloe. And preparing for our dissection later. I also make sure that I am complete with my materials such as the numbered pins, ayan, yung frog. Inalcohol ko din yung frog para hindi siya masyado makagalaw. Ayan, huwag na din natin kakalimutan yung ating mga lab glass and face mask. Bye! Ayan, nagka na kami sa Scilab and feel ko masitili ako mamaya. Later on, ayan, naghihintay na kami ng mga scalpels and instructions. Ayan, nakuha na namin yung instruction, so let's start. And ayan, first step is ipipin natin yung mga frog sa ating dissection pan para hindi na siya makagalaw and maayos yung pagda-dissect natin sa kanya. After a long time, ayan, successful na yung pagpipin natin sa kanya and natulungan ko na din si Ram na ipin yung mga parts ng frog niya. And then, ayan, nabasa ko na yung mga instructions. Following the instruction, ayan, first step is hihiwain natin yung from the neck hanggang dun sa parang singit nung frog natin vertically. Second step is hiwain yung parang pinaka-neck nung ating frog. Third step is yung baba naman, yung parang pinakasingit yung ating hihiwain. And then, ayan, nagpipin ako ng ibang part ng balat niya para talagang firm yung pagkakakapit niya dun sa dissection pan. Para hindi makalat, naglalagay ako ng tissue para hindi mag-scatter sa buong dissecting pan yung dugo niya. Ayun, successful na yung ating pagbawak-wak ng kanyang balat. So, nisize ako ng kulin yung mga organs niya. And later on, ayan, pinipin ko na din para pag napicturan, alam ko na ni sir yung mga parts nung frog na nakuha ko. So okay lang naman daw na hindi lahat ng part is makukuha since hindi naman lahat ng frog ay mature na kagad. Later on, binaligtad ko na din yung frog para makuha yung brain niya since kailangan naman yun. After a long hour, natapos na rin yung dissection, na-picture na lahat-lahat, kaya ayun, clean time.